Patuloy na tumitindi ang world war sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng House of Representatives kung saan iginiit ng supermajority coalition na puro walang basihan raw na ipinataw niya sa Kamara. Sa isang panayam noong Miyerkules, sinabi ni Majority Leader Manix Dalipi na ang supermajority bloc ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Kamara ay iisa sa pagsasabing walang pundasyon ang katiwalian at pagsasabutay ng mga aligasyon ng dating Pangulong si Duterte. Ayon kay Dalipe, ang desisyon ng Kamara na isama ang opisina ng Office of the Vice President, Inday Sara Duterte, at Department of Education sa 5 ahensya nagbigay ng zero confidential funds para sa susunod na taon. Ang nagtulak kay Duterte na gumawa ng mga insinuation. Bilang kongresista ay trabaho nito ang suportahan ang magandang adhikain para sa ikakabuti ng mamamayang Pilipino. Pero itong si Congressman Dalipe ay mukha yatang natamaan sa mga pasaring ng dating Pangulong si Duterte at pinamukha pa nito ang ginawang pagsuporta sa COVID response ng dating presidente sa panahon ng administrasyon niya para sa mamamayang Pilipino upang mapabuti ang kalagayan noong panahon ng COVID. At bakit ipinamukha niya ito sa dating Pangulo? Trabaho niya yon, ang sumuporta sa taong bayan o sa mga magagandang adhikain ng administrasyon. Well, ano pa bang maasahan natin dito kay Dalipe na hanggang ngayon ay walang maipakitang liquidation sa kanilang extraordinary funds? Hoy Dalipe, hindi mo pag-aari ang pera. Ikaw ay trabahante lamang. Ito ay pera ng bayan. Kaya mahiya ka. At sa kakapalan ng mukha nito ay pinaninindigan pa rin na wala raw anumang confidential at intelligence fund ang Kongreso kung meron man extraordinary expenses. Pantay-pantay ang pamamahagi sa bawat congressman. Wow! Para sa congressman, how about yung confidential funds para sa safety ng kabataan? Ang iniisip nyo lang ay para sa kapakanan nyo. Hindi kayo nagtatrabaho para sa taong bayan at para sa safety ng ating mga kabataan. So ang budget nyo ay para sa inyo lang. Sino pa bang maasahan natin sa mga kongresista? Siyempre, magtatabunan yan dahil mawawala na sila ng budget para sa kanilang sariling luho. Aba, kawawang bayan sa administrasyong ito dahil puro kurap ang mga opisyales o ang mga kongresista. Wala tayong maasahan dito kay Dalipe dahil ang lolo nito ay naging piloto ng dating Pangulong si Ferdinand E. Marcos Sr. Kaya talagang dito siya papanig kay Tambaluslos dahil sa pinakitang pag-uugali ni Dalipe ay hindi siya nakalusot sa maraming kritiko. At isa na dito si Jason Sa. Kaya panoorin natin ang isang video na in-interview itong si Dalipe ni Kabayan Noli de Castro. Umaasta na akala mo sa kanya galing ang pera para sa taong bayan. Pero maasahan ba o reliable ba itong si Noli de Castro na isang balimbing? Puna ng puna, wala rin namang nagawa sa ating bayan. Okay, nandito po sa Zoom si Congressman Manuel Dalipe, ang House Majority Leader at Congressman mula sa 2nd District ng Zamboanga City. Congressman Dalipe, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga sa ating mga viewers and listeners. Good morning. Opo, mukhang nabulabog din po ang House of Representatives tungkol dito sa naging pahayag ni Pangulong Duterte sa isang interview sa SMNI ba? Na marami po ang naglilingkod sa 18th Congress nung siya pa ang Pangulo na alam niyang yung tungkol sa confidential fund. At sinabi pa niya, masakit dito, pinaka-corrupt daw sa House of Representatives. Ano ho bang naging reaksyon na ng mga congressman? Anong latest ho? Well, kabayan, nalungkot po ang mga leader ng Kongreso matapos mapanood namin at marinig ang mga sinabi ng ating dating Pangulong Duterte sa interview doon sa isang istasyon. Marami kaming congressman na incumbent ngayon sa 19th Congress, nagsilbi rin noong 18th Congress. Opo. At hindi namin malimutan yung mga hiningi ng dating Pangulong Duterte sa suporta sa
Kamara de Representantes sa Kongreso. Bakit Congressman Dalepe? Para kanino ba yung suporta? Na hinihingi ng dating Pangulo. Trabahante ka lang, kaya wag mong ipamukha kay PRRD ang ginawa mo. Dahil obligasyon mo yan bilang kongresista. Taong bayan ang nagpapapasweldo sa inyo. Kaya mahiya ka, no? Actually, lahat sinusuportahan namin siya. From sa legislative agenda niya, maski sa panahon ng COVID pandemic, kung anong kailangan niya na batas o pondo, sinusuportahan siya ng Kongreso. Opo. Aba, dapat lang, no? Anong trabaho nyo dyan? Kalit itong mga statement na inisyo niya tungkol sa amin, medyo nalungkot kami. Para iklaro lang po natin sa ating mga nanonood ngayon, ang House of Representatives po ay hindi kami exempted sa audit procedure ng Commission on Audit. Okay. Lahat ng kailangan na isubmit ng House of Representatives, lahat ng kung anong kailangan iliquidate, ginagawa po yan, nire-report po ng House of Representatives sa Commission on Audit. In fact, meron pong statement ang may kinuha, ako mismo kumuha ko nung kopya ng statement ng Commission on Audit. Okay. Wala pong notice of disallowance, wala pong notice of charge, wala pong notice of suspension ang ating House of Representatives. Ibig sabihin po, clear po, walang problema ang House of Okay. Representatives tungkol sa anumang pondo na binibigay sa Kongreso para i-utilize at i-liquidate. So, Mer auditing ho, yung pondo na hinahawakan ho ng bawat congressman ay may auditing at meron kayong in-house auditor? Yes po, meron pong in-house auditor ang House of Representatives at yung pondo na yan ay nililiquidate ng bawat isang Yun. congressman. So, Ang may maliwanag ho papel- dyan ay may auditing. Yes po, may Okay. auditing ang bawat isang congressman. So, in total, wala with 312, no? 312 po yung kongresista. Wala pong nakitang suspension, wala pong nakitang disallowance, at wala pong notice of charge ang House of Representatives. Yan po yung kinuha naming statement kasi sinigurado namin bakit ganun yung pahayag ng dating Pangulong Duterte at kung ano-anong sinasabi niya sa House of Representatives, sa Kamara de Representantes, sa ating Kongreso. So kumuha rin po ako ng kopya ng Commission on Audit. And Okay. true to the fact na wala po. Wala pong suspension, walang disallowance, wala pong notice of charge. Malinis po yung Opo. report ng House of Representatives sa ating Commission on Audit. Yung report ho ng COA ay anong taon po yan? Ang report po ng COA, if I'm not mistaken, nakita yung date October 1, 2023. Recent po to. Few days- Recent. October 1, 2023, kumuha po kami ng statement sa Commission on Audit. Yung statement, doon po nakalagay, no notice of charge, no notice of suspension, no notice of disallowance. Malinis po yung reporting, ang auditing na hinihingi ng Commission on Audit, hindi po exempted ang House of Representatives. Nagsasubmit po kami. Walang Okay. exemptives, nagsasubmit po kami. Walang Okay. exemption ng House sa mga hinihingi ng Commission on Audit. Sinasubmit po namin lahat. Okay. Bakit sa akala po ninyo ay nasabi ito ng dating Pangulong Duterte sa kabila ng lahat na sinusuportahan naman ninyo? Kayong lahat halos ng mga kongresista nung panahon niya, pati na yung mga batas na gusto niyang maipasa ay suportado ninyo. Ito kaya ay may kaugnayan po doon sa sinasabing pagtatanggal ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na pinamumunuan po ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte.
Well, nakausap ko po yung mga ibang kongresista. Ayun na nga iniisip nila. Baka nag-issue siya ang dating Pangulong Duterte nag-issue ng ganyang statement dahil doon sa pagbabago sa National Expenditure Program na sinamit sa House at nung lumabas yung Committee on Appropriations Report hanggang naidala sa plenaryo at pumasa po sa small committee at itatransmit po sa Senado, may pagbabago po. Pero yun yung inisip nga ng mga kongresista, baka yun yung hugot niya. Pero hindi naman po lang ang Office of the Vice President ang may pagbabago. Meron po, binago rin po yung sa Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs. At yung mga pagbabago na yan, which kasama po yung Office of the Vice President, yan po, ang ginawa po namin is reprioritization. Because ang dami pong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Dalipe! Kung priority ang pag-uusapan, ay dapat unahin nyo ang safety ng kabataan. At bakit hindi nyo kayang pamahagi ang inyong budget sa House of Congress na wala namang katuturan? Ito ay para sa sarili nyo lamang. Napakalaki ng budget nyo, 1.6 billion. Unlike kay BP Sara na napakaliit lang at 3 sangay pa itong ang mapuntahan. Marami po, siyempre kailangan natin tulungan yung mga intelligence agencies natin. Reprioritization po yung ginawa. Yung mga pondo galing po sa mga ibang departamento, mga ibang ahensya, binigay po sa mga intelligence Yung agency. talagang nangangailangan. Yes po, isa na po dyan yung NICA, National Intelligence Agency, yung National Security Council, pati po Philippine Coast Guard na tumutulong sa ating mga mangingisda. Dinagdagan po namin ng suporta. So napunta po doon yung reprioritization kung saan mas nangangailangan ng tulong. So hindi po totoo na yung Office of the Vice President lang ang binago, kasama na po diyan mismo yung departamento ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung Department of Agriculture, DFA at iba pang mga ahensya. Congressman, kasama ho sa tinanggalan ang Department of Foreign Affairs? Opo, Department of Foreign Affairs. Ay ba't pa kasama ang Department of Information and Communications Technology, DICT? Ay, napasama siya. Kasi at that time, during the deliberation ng budget, medyo mababa po yung absorptive capacity or utilization rate ng DICT. Alam nyo naman po, pagdating ng budget, kung anong pondo ang binibigay sa isang departamento. Anong pondo po ang binigay sa isang ahensya, ang rule of thumb po is dapat i-utilize yun. Dapat gamitin po ng ahensya ng department. Kasi po sa report ng Department of Budget and Management during the DBCC budget briefing, lumabas po yung isang departamento, yung DICT, mababa, hindi niya po nagagamit yung pondo na niya. Mahina. Pasa sabi. May mga adjustment na ginawa, may proposal, amendments to the National Expenditure Program ang ginawa ng ating mga kongresista, which the committee accepted na kailangan i-reprioritize. At kayo naman mga kongresista, para saan at anong paggagastusan nyo sa budget na inilaan sa inyo na nagkahalaga ng 1.6 billion? At bakit hindi nyo kayang bitiwan ito at i-allocate sa ibang ahensya tulad ng sa Department of Education para sa ating mga kabataan dahil sila ang future ng ating bansa? Napaghalataan na kayo sa maaga nyong pamumulitika laban kay BP Sara. Nagkamali ba si BP Sara sa pagtitiwala dito sa mga Marcoses na alam naman natin na disgusto ni PRRD na mapabilang si BP Sara sa mga tambaluslos? Ang huling tanong ni Noli Di Castro ay hindi ito nakalusot sa nangyayaring panghahak sa kanilang website ng Congress dahil lately lang
hindi na ito mabuksan. Ano sa palagay nyo? Siyempre, tinatago na nila ang liquidation kung ano ang nakatala doon sa kanilang website. O sadyang tinatago na talaga nila pang hindi sila masilip. Ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo dito? Congressman, maibaho tayo, ano na latest dito sa napaulat na hacking sa website ng House of Representatives? Meron na ho ba? Oh, well, dinelegate namin po yan sa aming House Secretary General. Okay. At yung last update po dyan ay sinisigurado pa rin yung safety, integrity, reliability ng ating House website. Kasi repository po yan ng ating mga proposed na national laws, which is the House bills, plus yung mga Republic Act na naipasa natin, at yung mga iba pang ongoing resolution sa ating mga different standing and special committees. So yan po kabayan yung nakipag-ugnayan na rin po ang House of Representatives sa ating NBI at iba pong mga ahensya para at least malaman natin kung sino ba yung Opo. gumagawa ng mga Dito, oo. hacking na to. Especially on a very important website po ng isang branch of government. Siyempre, mga batas to. Tapos ang repository to ng mga batas natin, ang website ng House of Representatives, tapos hinahack nila. Ayaw Opo. naman natin magkaroon ng misinformation kung anong i-post doon. So, patuloy po yung investigasyon. Okay. Nag-uulat, what's new?